May mga salita na parang hangin lang, pero may mga salita na parang sampal. Isang sampal na hindi mo nakikita, pero ramdam mo hanggang sa kaluluwa mo. At ang sampal na natanggap ko ngayon, dumating sa anyo ng isang text message, isang simpleng text mula sa sarili kong ina. Hindi kami makakarating sa housewarming mo. Ang mga salita ay lumabo sa screen ng telepono ko. Sa isang iglap, parang huminto ang pag-ikot ng mundo ko sa loob ng bago kong kusina. Ang kusinang pinaghirapan ko, ang kusinang simbolo ng lahat ng sakripisyo ko. At bakit? Ano ang rason? Binasa ko ulit ang kasunod na linya. Kailangan mag-grocery ng kapatid mo. Grocery. Ulit, grocery. Dahil sa grocery, hindi sila makakapunta sa pagdiriwang ng pinakamalaking tagumpay ng buhay ko. Ang 250 milyong pisong mansyon na itinayo ko mula sa dugo, pawis at luha. Isang milyahe na dapat sana ay ipagdiriwang namin bilang isang pamilya. Ipinagpalit nila sa isang listahan ng mga delata at gulay. Habang nakatitig ako sa telepono ko, kitang-kita ko sa isip ko ang eksena sa bahay nila. Nakikita ko si Mama, nakaupo sa luma naming sofa, nag-i-scroll sa Facebook, walang pakialam. Nakikita ko si Papa, nanonood ng TV, na parang walang narinig at walang nakita. At syempre, nakikita ko ang kapatid ko, si Bea, ang prinsesa ng pamilya, ang paborito. Siguradong nagrereklamo siya tungkol sa isang bagay na walang kwenta. Naubos na ang paborito niyang tsokolate o baka naman kailangan niya ng bagong shampoo. At ang mga magulang ko, tulad ng dati, ay handang ibagsak ang lahat para sa kanya, para sa munting reyna nila. Para sa kanila, isa lang itong simpleng desisyon, isang ordinaryong araw. Ang pagbili ng grocery para kay Bea ay mas mahalaga kaysa sa housewarming ng panganay nilang anak na si Clara. Ganun lang. Walang drama, walang pag-aalinlangan. Ganun sila kaswal. Ganun sila kampante. Feeling panalo. Na para bang ang pagwawalang bahala nila sa akin ay isang bagay na normal at katanggap-tanggap. Pero sa gitna ng lahat ng yon, sa gitna ng sakit na unti-unting dumudurog sa dibdib ko, anong ginawa ko? Sumigaw ba ako? Nagmura? Nag-iyak sa sulok ng bago kong mansyon? Hindi. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa paligid ko, sa mga granite countertop na pinili ko, sa mga bintanang salamin na mula sahig hanggang kisame, natanaw ang napakagandang bulkang Taal. Pinindot ko ang reply, nag-type ako ng 2 salita. All good po. At pagkatapos, pinindot ko ang send. Ibinaba ko ang telepono ko at ngumiti ako. Hindi ito isang masayang ngiti. Hindi. Ito ay isang ngiti na may kahulugan. Isang ngiti na alam ang isang bagay na hindi nila alam. Isang ngiti ng isang taong matagal nang naghihintay para sa tamang pagkakataon. Isang ngiti na nagsasabing, sige lang, ituloy ninyo yan. Ako si Clara. 31 anyos at sa loob ng halos 3 dekada, ako ang naging anino sa sarili kong pamilya. Ako ang panganay na anak na nagsilbing practice run bago dumating ang perpektong anak na gusto nila. Mula pagkabata, lahat ng tagumpay ko, mga medalya sa eskwela, mga scholarship, mga parangal, ay parang hangin lang sa kanila. Umalis ako ng bahay sa edad na 18, dala lang ang pangarap ko at ang sakit na dulot ng kanilang pagpapabaya. Nagtrabaho ako ng 3 part-time jobs habang nag-aaral. Tiniis ko ang gutom, ang pagod, ang kalungkutan. Bawat piso na kinikita ko, iniipon ko. Bawat pagkakataon, sinusunggaban ko. Habang sila ay abala sa pag-aalaga sa walang katapusang mga krisis ni Bea, ang mga trabahong hindi niya mapanagutan, ang mga boyfriend na sinusuportahan nila sa pinansyal, ako naman ay tahimik na nagtatayo ng sarili kong imperyo. Isang imperyo na hindi nila kailanman inabalang alamin. Isang imperyo na binuo ko nang walang tulong nila. Isang imperyo na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. At ang bahay na ito, ang mansyon na ito ang korona ng lahat ng sakripisyo ko. Ito ang patunay na hindi ako ang talunan na inaakala nila. Pero may isang bagay, isang napakalaking detalye na hindi nila alam. Hindi nila alam na ang simpleng housewarming party na minamaliit nila ay hindi lang basta party.
Hindi nila alam na sa loob ng 3 araw, may mga kamera na umiikot sa bawat sulok ng bahay na ito. Mga kamera mula sa isang sikat na international TV network. Hindi nila alam na ang mismong gabi na ito, habang abala sila sa pamimili ng itlog at tinapay para sa kanilang prinsesa, ang buong kwento ng tagumpay ko, ang mansyon na ito, ang mukha ko, ay mapapanood sa buong bansa. Ito ang resibo ng lahat ng kanilang pagkukulang. Ang resibo na magpapakita sa buong mundo kung sino ang anak na binaliwala nila sa loob ng 30 taon. Pinili nilang hindi pumunta, at sa pagpili nilang iyon, pinili rin nila ang kanilang kapalaran. Kaya sa inyo, sa lahat ng nakakaramdam na parang estranghero sila sa sarili nilang tahanan, sa lahat ng nakaranas na mabaliwala, please i-like at i-share nyo ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang kwento ninyo. Let's hear your kwento para maintindihan ninyo kung bakit ang isang simpleng text message tungkol sa grocery ay parang punyal na itinarak sa puso ko. Kailangan ninyong balikan ang nakaraan. Kailangan ninyong makilala ang batang Clara. Ako yon, ang panganay na anak na ipinanganak sa isang pamilyang simple sa isang maliit na probinsya, 4 na oras ang layo mula sa kinatatayuan ko ngayon. Sa kulturang Pilipino, ang panganay ay inaasahang maging haligi, ang katulong ng magulang, ang aalalay sa mga nakababatang kapatid. May kaakibat itong bigat at responsibilidad, pero may kaakibat ding itong importansya. Pero sa pamilya ko, ang pagiging panganay ko ay parang isang pagkakamali sa timing. Ako ang naging practice run bago dumating ang tunay na healing nila, ang tunay na biyaya sa paningin nila. 3 taon pagkatapos akong isilang, dumating si Bea. At sa sandaling iyon, para akong hangin na hindi na nakikita. Hindi ito isang exaggeration. Ito ang katotohanan ng buhay ko. Si Bea ay isinilang na parang isang anghel. Maputi, makinis ang balat, at may mga matang nangungusap. Naaalala ko pa nung bata kami, kapag naglalakad kami sa plaza kasama si Mama, laging may mga humihinto sa amin. Hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Ay, ang ganda-ganda naman ng baby mo, sasabihin nila kay Mama. At mamumula ang pisngi ni Mama sa tuwa at pagmamalaki. Habang ako, nakatayo lang sa tabi, hawak ang laylayan ng damit niya, isang aninong walang pangalan. Habang lumalaki kami, lalong naging malinaw ang pagkakaiba namin. Si Bea ang social butterfly. Siya ang sentro ng atensyon sa bawat pagtitipon ng pamilya. Magaling siyang kumanta, sumayaw at makipag-usap. Ako naman tahimik. Mas gusto kong kasama ang mga libro ko. Sa mga libro ako nagtatago. Sa mga pahina nito, ako ay mahalaga. Ako ang bida. Pero sa totoong buhay, ako ang extra na walang linya. Habang si Bea ay nangongolekta ng mga kaibigan, ako naman ay nangongolekta ng mga medalya at sertipiko mula sa eskwela. Valedictorian mula elementarya hanggang high school. Pero ang mga parangal na yon ay isinasabit lang sa isang pader sa bahay na parang ordinaryong palamuti, walang kwento, walang pagbati. Ang pinakamasakit na alaala ko ay noong 16 na kaarawan ko. Isang milestone sana. Ngunit nagkaroon ng malaking-malaking away dahil si Bea, na 3 buwan pa bago ang birthday, ay nagmaktol dahil gusto niya rin ng eksaktong chocolate cake na inorder ko. Sa halip na pagsabihan siya, ano ang ginawa ng mga magulang ko? Bumili sila ng 2 magkaparehong cake. Ang dapat sanang selebrasyon para sa akin ay naging isang joint birthday party na pinagbidahan niya. At ang araw ng graduation ko sa high school, si Bea ay walang tigil sa pagrereklamo. Naiinip daw siya. May pool party daw siyang pupuntahan kasama ang mga kaibigan niya. Kaya ano ang nangyari? Umalis kami kaagad pagkatapos ng seremonya. Hindi man lang ako nakapagpa-picture kasama ang mga guro at kaibigan ko. Ang tropeyo at diploma ko, isiniksik lang sa kotse habang nagmamadali kaming ihatid ang prinsesa sa kanyang party. Doon ko napagtanto na kahit anong gawin ko, kahit anong tagumpay ang abutin ko, hindi ko kailanman matatalo ang pangangailangan ni Bea para sa isang pool party. Kaya sa edad na 18, umalis ako. Pumunta ako sa isang universidad na malayo.
Isang desisyon na hindi lang para sa edukasyon, kundi para sa kaligtasan ng aking pagkatao. Ang desisyon na itago ang tungkol sa HGTV special sa pamilya ko ay hindi madali. Sa totoo lang, ilang linggo ko itong pinag-isipan, pabalik-balik sa isip ko. May isang bahagi sa akin, isang maliit na boses na gustong-gusto itong isigaw. Gusto kong tumawag kay mama at sabihin, "Ma, yung bahay na binaliwala ninyo, yung party na tinanggihan ninyo, mapapanood sa buong bansa." Gusto kong makita ang reaksyon nila. Gusto kong maramdaman kahit isang beses lang na nagkamali sila sa pagtingin sa akin. Gusto kong maranasan ang sandaling iyon ng pagkilala na ipinagkait nila sa akin sa loob ng 30 taon. Ngunit sa huli, nanaig ang bahagi ng pagkatao ko na pagod na. Pagod ng umasa, pagod ng masaktan, pagod ng maghintay sa isang bagay na hindi naman dumarating. Naging ugali ko na kasi na huwag nang ibahagi sa kanila ang mga tagumpay ko. Natutunan ko ito sa masakit na paraan. Noong una akong nakabili ng sarili kong condo unit sa edad na 26, isang maliit na fixer-upper na ako mismo ang nag-renovate, tinawagan ko sila puno ng tuwa. Ang sagot lang ni Mama, "Sana lang hindi mo pinapabayaan ang personal life mo para sa trabaho. Walang congratulations anak, walang proud kami sa'yo." Nung nanalo ako ng isang prestihiyosong business award sa edad na 28, tinawagan ko si Papa. Hindi niya sinagot. Nag-iwan ako ng mensahe, hindi siya tumawag pabalik. At nung naisara ko ang una kong malaking deal, isang proyekto na nagkakahalaga ng 500 milyong piso, nagplano ako ng isang maliit na dinner celebration. Inimbitahan ko sila ilang linggo bago pa man. Pero sa araw mismo ng dinner, hindi sila sumipot. Masyado daw silang abala sa pag-aasikaso kay Bea na heartbroken na naman. Paulit-ulit na pattern, paulit-ulit na sakit, kaya natuto akong manahimik na lang. Mas madaling itago ang tagumpay ko kaysa harapin ang kanilang kawalang interes. At ang HGTV special na ito ang pinakamalaki sa lahat. Isang pambansang exposure. Isang patunay na hindi biro ang narating ko. Kaya ang pagsabi sa kanila ay parang isang malaking sugal. Kung sasabihin ko at babalewalain lang nila, mas masakit pa yata sa lahat ng nauna. Kaya pinili kong manahimik. Pinili kong protektahan ang sarili ko. Ang tanging nakakaalam ay ang matalik kong kaibigan, si Andrea. Si Andrea ang naging kapatid na hindi ko kailanman naranasan kay Bea. Nakilala ko siya sa kolehiyo at siya ang saksi sa lahat ng hirap at tagumpay ko. Nang ipakita ko sa kanya ang text ni Mama, hindi siya nagulat. Nakita ko lang ang lungkot at awa sa mga mata niya. "Hayaan mo na sila, Clara," sabi niya habang niyayakap ako. "Ito ay gabi mo. Gabi ito para sa'yo." At sa mga salitang iyon, pinilit kong maging matatag. Pinilit kong isantabi ang sakit. Pinili kong ipagdiwang ang gabing ito kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Hindi ko alam na ang desisyon kong manahimik ay magiging mitsa ng isang pagsabog na yayanig sa buong pamilya namin. Naging perpekto ang simula ng party. Dumating ang 50 bisita ko, mga kaibigan, kasamahan sa trabaho, at mga business partners. Lahat sila ay namangha sa ganda ng bahay. Ang matataas na kisame, ang malalawak na bintana na tanaw ang lawa, ang bawat detalye na pinag-isipan ko. Habang nagkakasiyahan ang lahat, umiinom ng mamahaling champagne at nagtatawanan, abala pa rin ang production crew ng HGTV. Kinukunan nila ang mga huling eksena, ang tinatawag nilang establishing shots ng party. Nang matapos sila, lumapit sa akin ang director at sinabing, "Clara, this episode will be spectacular. You'll be proud." Ngumiti lang ako at nagpasalamat. Sakto 8:00 ng gabi, inanyayahan ko ang lahat na magtungo sa media room. Isa itong kwarto na espesyal kong idinisenyo para sa mga ganitong pagkakataon. Ang screen ay kasing laki ng isang pader at ang sound system ay parang nasa sinihan ka. Habang nag-aayos ang lahat sa kani-kanilang upuan, biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Ito na ang sandali. Nagsimula ang episode. Unang ipinakita ang aerial shots ng Tagaytay at pagkatapos ay dahan-dahang lumapit ang kamera sa mansyon ko. Narinig ko ang kolektibong paghanga mula sa mga bisita ko. Nagpalakpakan sila.
Ang host ng programa ay nagsimulang magsalita tungkol sa kasaysayan ng property, kung paano ito mula sa isang napabayaang lupain ay naging isang architectural masterpiece. At pagkatapos, ipinakilala niya ang visionary developer sa likod ng lahat. Ako, lumabas ang panayam sa akin. Pinanood ko ang sarili ko sa malaking screen, nagsasalita ng may kumpiyansa tungkol sa aking mga prinsipyo, sa sustainable luxury development, sa aking pagmamahal sa arkitektura, at sa aking paniniwala na ang bawat tahanan ay dapat magkwento. Nakita ko ang isang babaeng matatag, matalino at matagumpay. Ang babaeng binuo ko mula sa mga piraso ng pagkabigo at sakit. Ang babaeng hindi kailanman nakita ng sarili kong pamilya. Nang matapos ang segment tungkol sa akin, muling nagpalakpakan ng mga tao, mas malakas pa kaysa sa una. Niyakap ako ni Andrea. Nakita ko ang luha ng tuwa sa kanyang mga mata. I'm so proud of you, Clara, bulong niya. Ngumiti ako pero sa loob ko may kirot, isang matinding kirot. Ito na ang tuktok ng tagumpay ko, ang sandaling pinangarap ko. Pero ang dalawang tao na dapat sanang pinaka-proud sa akin, wala sila. Abala sila sa pagbili ng grocery. Sa sandaling iyon, sa gitna ng tagumpay at paghanga ng mundo, naramdaman ko ang kalungkutan ng pagiging isang anak na hindi nakikita. Pagkatapos ng party, tumayo ako sa balkonahe mag-isa, tinatanaw ang madilim na bundok. Nagpost ako ng isang pulang puso sa social media. Isang maliit na senyas sa mundong hindi nakakakita ng tunay kong nararamdaman. Kinabukasan, ang katahimikan ay binasag. Pero hindi sa paraang inaasahan ko. Nagising ako sa sunod-sunod na tunog ng notifications mula sa telepono ko. Mga text, emails, social media tags, lahat bumabati sa akin. Mga potensyal na kliyente, mga imbitasyon para sa interview, mga alok para sa collaboration. Ang HGTV episode ay parang isang bomba na sumabog at biglang inilagay ang pangalan ko sa mapa ng industriya. Sa loob ng ilang oras, ang aking profesional na buhay ay umakyat sa isang antas na hindi ko inaasahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ingay na iyon, ang pinansin ko ay ang katahimikan. Ang katahimikan mula sa pamilya ko. Walang text mula kay Bea, walang tawag mula kay Papa, at higit sa lahat, walang tawag mula kay Mama hanggang sa bandang tanghali. Nakita ko ang pangalan niya sa screen, Mama calling. Huminga ako ng malalim bago sagutin. May bahagi sa akin na umasa, isang maliit at hangal na bahagi na marahil tatawag siya para sabihing, "Anak, napanood namin. Sorry, and we are so proud of you." Pero alam ko sa puso ko na imposible iyon. "Hello, Ma?" sabi ko, pinipilit na maging kalmado. "Clara, bakit hindi mo sinabi sa amin ang tungkol dito?" Ang boses niya ay hindi masaya. Hindi rin proud. Ito ay matalas, galit. Puno ng akusasyon. "Ang alin po?" tanong ko kahit alam ko na ang sagot. "Ang television show. Yung mansyon na yan, wala kaming kaalam-alam. Alam mo ba kung gaano nakakahiya na ang kapitbahay pa natin si Aling Dorothy ang unang tumawag sa amin kaninang umaga at nagtanong kung napanood daw ba namin ang anak naming si Clara sa HGTV kagabi. Hindi namin alam kung ano ang isasagot namin. Napaupo ako. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Hindi sila nasaktan dahil na-miss nila ang tagumpay ko. Hindi sila nagsisisi na wala sila doon para sa akin. Ang ikinagalit nila ay ang kahihiyan. Ang kahihiyan na nahuli silang walang alam sa buhay ng sarili nilang anak. "Inimbitahan ko po kayo sa housewarming party," sagot ko, maingat sa bawat salita. 3 linggo ko kayong inimbita. Kayo po ang nagdesisyon na hindi pumunta. "Hindi mo naman sinabi na ipapalabas pala sa TV," giit niya. "Ang party po ay hindi ipinalabas sa TV. Ang bahay ang na-feature. At sana napanood ninyo ng live kung pumunta lang kayo." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Naririnig ko ang paghinga niya. Halos maramdaman ko ang pag-iisip niya, naghahanap ng paraan para maibalik sa akin ang sisi. "Napakasama ng loob ng kapatid mo dito," sabi niya sa wakas. Bumalik ang matigas na tono sa kanyang boses. At doon na nagsimula ang lahat. Hindi tungkol sa akin, hindi tungkol sa tagumpay ko, kundi tungkol na naman kay Bea. Kung ang tawag ni Mama ay parang isang matalas na sampal,
Ang tawag ni Bea makalipas ang 3 araw ay parang isang brutal na suntok sa sikmura. Bihira kaming mag-usap ng kami lang. Palaging nandoon ang mga magulang namin bilang tagapamagitan. Kaya nang makita ko ang pangalan niya sa telepono ko, alam kong hindi ito magiging maganda. Ang galing mo, no? Ito ang mga unang salita na lumabas sa bibig niya. Walang hello, walang kamusta, puro lason. Feeling mo angat ka na sa aming lahat? Hello din sa'yo, Bea. Sagot ko, pagod na. Sinabi sa akin ni Mama lahat. Ang tungkol sa mansyon mo, sa paglabas mo sa TV, at kung paano mo sinabi sa kanya na para siyang isang masamang ina. Pinaiyak mo si Mama, Clara. Yan ba ang gusto mong mangyari? Ang sakta ng sarili nating ina? Huminga ako ng malalim. Ang galing talaga niyang magpaikot ng kwento. Ang galing niyang gawing biktima ang sarili niya at ang nanay namin. Sinabi ko lang sa kanya ang katotohanan. Kung nasaktan siya sa katotohanan, siguro dapat niyang pag-isipan kung bakit. Wow, ang self-righteous mo talaga. Mula pa nung bata tayo, ganyan ka na. Porket may pera ka na ngayon, akala mo kung sino ka na. Sigaw niya. Wala akong sinasabing mas magaling ako kahit kanino, Bea. Hindi mo kailangang sabihin, kitang-kita sa kilos mo, sa mga pa-scholarship mo, sa pa-career mo, sa pagiging holier than thou mo. Alam mo, Clara, hindi lahat kasing swerte mo. Yung iba sa amin may totoong problema. Sa sandaling iyon, gusto kong isumbat lahat. Ang mga trabahong sinayang niya, ang mga relasyong sinira niya, ang mga taon na umasa lang siya sa mga magulang namin. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Walang mangyayari. Hindi ako naging swerte, Bea. Sabi ko, mahinahon pero may diin. Pinagtrabahuhan ko lahat ng mayroon ako. Malaki ang pagkakaiba ng swerte sa pagsisikap. Whatever, sabi niya. Ang punto ay, dahil sa'yo, lahat ng tao sa probinsya ngayon alam na super successful ka. At ano ang tingin nila sa amin? Ikukumpara nila kami sa'yo. Alam mo ba kung gaano kasakit yun para sa akin? At doon natigilan ako. Hindi siya galit dahil nasaktan si Mama. Hindi siya galit dahil sa tingin niya ay mayabang ako. Galit siya dahil ang tagumpay ko ay isang salamin na nagpapakita ng sarili niyang mga pagkukulang. Ang tagumpay ko ay nagpapababa sa kanya. Hindi dahil sa pride para sa kapatid. Hindi dahil sa tuwa para sa akin. Kundi dahil lang sa purong inggit. Bea, sabi ko, dahan-dahan. Siguro imbes na magalit ka dahil nagtagumpay ako, gamitin mo yang motibasyon para sa wakas. Gumawa ka naman ng isang bagay na makabuluhan sa buhay mo. Ang katahimikan sa kabilang linya ay sinundan ng isang malakas na tunog. Binabaan niya ako ng telepono. Pagkatapos ng tawag na yon, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Tapos na ako. Tapos na akong umasa. Tapos na akong maghabol. Ang pamilyang pinangarap ko ay hindi kailanman magiging totoo. 2 linggo pagkatapos ng episode, habang sinusubukan kong ibalik sa normal ang lahat, isang mensahe ang dumating sa social media ko. Galing ito sa tita Patricia ko, ang nakatatandang kapatid ni Mama. Hindi kami gaanong malapit. Ang pagkikita namin ay tuwing may okasyon lang, at palagi kong napapansin na tila hindi siya komportable sa paligid ng mga magulang ko. Ang mensahe niya ay maikli. Clara, napanood ko ang HGTV episode. Congratulations! May mga importante akong kailangang sabihin sa iyo tungkol sa pamilya natin. Mga bagay na baka makapagpaliwanag ng marami. Pwede ba tayong magkita? Pumayag ako. Nagkita kami sa isang tahimik na coffee shop sa Tagaytay. Pagkatapos ng ilang minutong kamustahan, huminga siya ng malalim. Clara, ang sasabihin ko sa iyo, dapat sinabi na sa'yo matagal na. Paulit-ulit kong sinabi sa nanay mo, pero ayaw niyang pag-usapan. Nung napanood kita sa TV, napakatagumpay mo pero kitang-kita ko rin na nag-iisa ka. Hindi ko na kayang manahimik. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano po yon, tita? Magkaiba kami ng ama ng nanay mo, sabi niya. Pero ang hindi mo alam, labis ang paboritismo ng lola mo sa akin. Ako ang maganda, ang mabait, ang laging nakakakuha ng papuri. Ang nanay mo, lumaki siyang parang invisible. Lumaki siyang hindi nararamdaman na mahalaga siya. At isinumpa niya sa sarili niya na hindi niya gagawin yun sa mga anak niya. Pero, ginawa niya po sa akin, sabi ko, halos pabulong. Oo, at ang dahilan ay masakit at komplikado. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ko.
Nang ipanganak ka, Clara, kamukhang kamukha mo ang nanay namin, ang lola mo. Parehong-pareho ang itsura, ang kilos, ang mga ekspresyon habang lumalaki ka. Mahal ka ng nanay mo, naniniwala ako diyan. Pero sa tuwing tinitingnan ka niya, nakikita niya ang sarili niyang ina. Ang babaeng nagparamdam sa kanya na wala siyang kwenta. At hindi niya mapaghiwalay ang dalawang imahe sa isip niya. Kaya, nag-overcorrect siya kay Bea. Tiniyak niya na hindi mararamdaman ni Bea ang naramdaman niya. Parang gumuho ang mundo ko. Ang lahat ng taon ng pagtatanong, ng pag-iisip kung ano ang mali sa akin. Biglang nagkaroon ng sagot. Isang sagot na napakasakit at napaka-unfair. Pinarusahan niya ako dahil kamukha ko ang isang taong hindi ko man lang nakilala, sabi ko. Tumango si tita, may namumuong luha sa kanyang mga mata. Dapat sinabi ko sa iyo ng mas maaga, pero ngayon gusto kong malaman mo. Hindi ikaw ang problema, Clara. Kailanman, hindi ikaw ang naging problema. Ang kawalan ng kakayahan ng nanay mong mahalin ka ng tama ay hindi tungkol sa iyo. Ito ay laging tungkol sa sarili niyang wasak na puso. Pag-uwi ko ng gabing iyon, ang galit sa puso ko ay napalitan ng isang kakaibang pag-unawa. Hindi ito pagpapatawad, ngunit isa itong paliwanag na nagsimulang maghilom sa isang sugat na matagal ko nang hindi alam kung paano gamutin. 6 na buwan ang lumipas. Ang HGTV episode ay nagbukas ng napakaraming pinto para sa akin. Ang career ko ay sumipa ng husto. Naging abala ako sa mga bagong proyekto, speaking engagements, at pagpapalaki ng kumpanya ko. Kasama ako sa Forbes list ng top real estate developers under 40. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling tahimik ang pamilya ko. Isang araw, isang journalist na nagngangalang Caroline ang humiling ng isang malalim na panayam para sa isang pambansang magasin. Interesado siya hindi lang sa mga proyekto ko, kundi sa kwento sa likod ng tagumpay. Sa aming pag-uusap, hindi ko namalayan na ibahagi ko ang mga bagay na hindi ko pa nasasabi sa publiko. Ang dinamiko ng pamilya namin, ang pakiramdam ng pagiging invisible, ang sakit. Ikinuwento ko ang tungkol sa housewarming party, sa text message, sa mga tawag na sumunod. It sounds like your success is a form of revenge, sabi ni Caroline. Hindi revenge, sagot ko. Mas tamang sabihing proof. Patunay na mali sila. Patunay na higit pa ako sa inaakala nila. Nang mailathala ang artikulo, sumabog ito. Mas malaki pa sa epekto ng HGTV. Maraming kababaihan mula sa buong bansa ang nag-email at nag-message sa akin, nagbabahagi ng kanilang mga sariling kwento. Mga kwento ng paboritismo ng mga magulang na hindi kumikilala sa tagumpay ng mga kapatid na naiinggit. Bigla, ang kwento ko ay hindi na lang tungkol sa akin. Naging boses ito ng marami pang iba. At syempre, nabasa ng mga magulang ko ang artikulo. Sa pagkakataong ito, hindi nila ito maiiwasan. Tiniyak ng mga kakilala namin na makakarating ito sa kanila. Ang kwento ay detalyado, personal, at nasa isang pambansang lathalain. Wala na silang mapagtataguan. Ang lahat ng itinatago nila sa loob ng maraming taon ay nabunyag na. 3 araw pagkatapos mailathala ang artikulo, tumawag si Mama. Ang boses niya, hindi ko pa narinig kailanman. Ito ay maliit, nanginginig, at puno ng pagkatalo. Clara, kailangan nating pag-usapan yung article. Ano po ang tungkol doon? Tanong ko. Pinalabas mo kaming masama sa lahat ng tao. Pinag-uusapan kami sa bayan. Ang mga kapitbahay, ang mga kaibigan namin sa simbahan, nabasa nilang lahat. Muli, ang unang reaksyon niya ay tungkol sa kanilang reputasyon. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako pumayag. Lahat po ng sinabi ko ay totoo. Hindi ko po kayo pinalabas na masama. Inilarawan ko lang po kung ano ang nangyari. Hindi mo naiintindihan kung gaano kahirap para sa akin. Nagsimulang pumiyok ang boses niya. Alam kong nagkamali ako, pero ginawa ko ang best ko. Ang best niyo po ay hindi naging sapat. At imbes na aminin yan, tumatawag kayo para magreklamo kung ano ang itsura niyo sa ibang tao. Isang mahabang katahimikan, at pagkatapos, sa isang halos hindi marinig na bulong, sinabi niya ang mga salitang hinintay ko buong buhay ko. I'm sorry, anak. 2 salita. Pero parang wala na itong bigat.
Ang isang paumanhin na dulot lang ng kahihiyan sa publiko ay hindi na makakapagpagaling ng mga sugat ng 30 taon. Ito ay damage control. Salamat po sa pagsabi niyan, sagot ko, maingat. Pero kailangan ninyong maintindihan. Hindi na po ako galit. Hindi ko kayo kinamumuhian. Pero hindi ko na rin po kayo pinagkakatiwalaan. Isang sorry dahil sa pressure ng publiko ay hindi magbabago ng lahat ng yon. Kung gusto ninyong maging bahagi ng buhay ko, kailangan ninyong patunayan yan. Kailangan ninyong mag-effort. Kailangan ninyong ipakita na mahalaga ako. Kung hindi nyo po kayang gawin yon, mas mabuti pa pong iwanan nyo na lang ako ng mag-isa. Ibinaba ko ang telepono na may kakaibang pakiramdam. Hindi tagumpay, hindi lungkot, kundi closure. Nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Nagtakda ako ng mga hangganan. Kung ano man ang susunod na mangyayari, nasa kamay na nila. 1 taon ang lumipas mula noong gabing iyon ng housewarming party. Maraming nagbago. Si Bea, dahil sa kahihiyan, ay nagsimulang mag-aral sa community college at nagtrabaho sa isang bakery. Maliit na hakbang, pero isang hakbang pa rin. Si Mama, ayon kay Tita Patricia, ay sumali sa isang therapy group. Si Papa ay nanatiling tahimik, pero sabi ng iba ay tila mas naging malungkutin siya. Ang perpektong imahe ng pamilya namin sa kanilang maliit na bayan ay tuluyan ng nawasak. Ang huling sandali ng kalinawan ay dumating sa grand opening ng pinakabago kong proyekto, isang sustainable luxury mountain resort. Isang malaking event na dinaluhan ng mga leader sa industriya. At sa gitna ng maraming tao, nakita ko siya. Dumating si Mama. Nag-drive siya ng 3 oras, mag-isa. Lumapit siya sa akin, hindi para umagaw ng eksena, hindi para magyabang. Niyakap niya ako. Proud na proud ako sa iyo, anak, sabi niya. At sa pagkakataong iyon, naramdaman kong totoo ito. Pwede mo ba akong itur? Inilibot ko siya. Nakikinig siya, nagtatanong, at tila tunay na interesado. Sa dulo ng tour, habang nakatayo kami sa isang terrace na tanaw ang lambak, tumingin siya sa akin. May luha sa kanyang mga mata. Nagsayang ako ng napakaraming taon, sabi niya. Hindi ko na maibabalik yon, pero nandito na ako ngayon at gusto kong bumawi. Tumango ako. Hindi pa handang magpatawad ng buo, pero handang buksan ang pinto para sa posibilidad. Ang paghilom ay mangangailangan ng mahabang panahon. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, naniwala akong posible ito. Nang gabing iyon, habang pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw sa likod ng mga bundok, napagtanto ko ang isang bagay. Ang paghihiganti na hinanap ko ay hindi para sirain sila. Ito ay para makita ako. Ang HGTV, ang artikulo, hindi ito mga sandata. Ito ay mga salamin. At ang pinakamalaking tagumpay ko ay hindi ang pagharap nila sa katotohanan. Ito ay ang kapayapaan na sa wakas ay natagpuan ko sa aking sarili. Ang kaalaman na ako ay karapat-dapat mahalin at kilalanin, mayroon man sila o wala. At sa kauna-unahang pagkakataon, humakbang ako patungo sa aking kinabukasan nang hindi na lumilingon pabalik, hindi na umaasang susunod sila, at hindi na kailangan ng kanilang pag-apruba para maramdamang buo ako.